Alright, good morning. Kumusta na kayo? Okay, we're gonna go straight to the point. Dumadami itong nabubisit kay Mayor Hanny Lacuna dahil yung paninira niya kay Isko Moreno, tsaka napaka-boring naman ng mga, kasi paulit-ulit lang dalawang subject lang ang ang kayang laruin ni Mayor Lacuna, yung hindi daw pangako ni Isko. Ulitin na natin, nakakayamot ito, pero ulitin natin yung pag hindi, yung pangako daw niya na hindi dapat siya kandidato ng pagka-mayor, yun parang batang inagawa ng candy. Nagalit ka sa bagay na yun. Yung padalawa ay dahil nga na-expose yung pagiging incompetent niya, ay dahil daw sa mga utang naman ni Isko Moreno. So ang mga tao ay naiinis dahil very contradicted sa mga pinag-aagawa niya. Ay very generous nga naman siya sa pamimigay ng ayuda. Tapos nagko-complain siya dito sa mga utang ni Isko. Secondly, isa naman ay kasama doon sa proyektong iyo, sa pangungutang na yon. So isa dyan na make sense. Uusapan uli natin, ibabalik natin yung usapan doon sa mga rent to own na binago niya para masira si Isko Moreno at sa bumango. Anyway, nangongolekta tayo ng data, nagbabasa ako ng mga comment dito sa mga kampo ng mga Isko, sa mga kampo ng mga Lacuna. Binabasa natin yan para mas sharp tayo sa mga issue. So, at na-cross ko to, at binabalikan nila ang si Isko Moreno daw ay si Boy Benta, pero ngayon si Hanny Lacuna naman ang nagbebenta ditong kondo. Okay? So, i-justify natin yung kay Isko Moreno at saka yung kanyang pagbebenta. Compare natin, okay? Yung kay Isko Moreno during pandemic, kailangan ng pera. So at that's one of the reason, at saka ang isang reason pa ay nakatiwangwang at ina-abuse ng mga kaibigan ng mga nasa munisipyo yung property iyon. At parang consider pakinabangan kung ibebenta yun at yung pera yun ay magamit na agad sa COVID dahil ililigtas ni Isko ang buhay ng tao. Ito naman kay Hanny Lacuna, yung pagbebenta niya yung rent to own, ay gusto na ibenta ngayon yung mga kondo, ay parang sabotahe. Hindi lang parang, talaga yun na ang lumalabas. Yun na ang kino-complain ng mga tao. Sinasabotahe niya yun. Kasi, again, ulitin natin na-vlog natin ito noong nakaraan, pero kailangan buksan natin ang isipan ng mga tao sa bagay na to. Napaka-importante. Sabi protocol dyan, may encouragement naman na ginagawa ang gobyerno sa bagay niya. Magandang plano dyan At kasama doon si Hanny Lacuna sa pagpaplanong iyon, which is ngayon ay iba na. Binibitray na niya ang mga kasamahan niya, at saka yung intensyong maganda ay binibitray na ni Hanny Lacuna. Wala itong pagkakaiba doon sa ang gobyerno ay nangutang para magkaroon ng karsada to, okay? And then later on ay ibebenta na lang ni Lacuna sa private, pero ang gobyerno ang nag-umpisa. So it's not gonna make sense. So kaya yung mga comment ng mga tao kay Hanny Lacuna ay masasakit at very annoying naman. Puro kabubuhan daw lang naman yun. At saka yung at alam naman ng mga tao na pagka politika ay talagang napakadumi. Ibibigay lahat na. Ang pinamimigay naman hindi naman kanyang pera. Yun naman sagwa doon Dahil ay mga politika allergic naman daw yan na ipamigay yung kanilang sariling pera. So naghahanap siya kung anong maisasangla ang gobyerno may pamimigay. Okay? Alam naman niya na ayon na sa kanya ng tao 74%. Pero hindi niya tanggapin. Ganun talaga lahat siguro ng mga kandidato, dahil ang mga nakapaligid sa kanila ay laging siyempre mga sip-sip yun Teka. Sorry, excuse me. I'm sorry. Kasi dito sa amin ay 1 week na napakasama ng hangin dahil isang linggo nang nagkakasunugan. Finally, medyo bumaba na ang hangin, pero kahapon umakit na naman ako ng bubong, ikinamit ko na naman yung aking sprinkler kasi
parang nagiging paranoid na ang mga tao dito dahil what if kung yung mga authority, yung mga paalisin kayo yung inyong yung inyong kumbaga sa atin parang yung barangay, yung isang section ng sa neighborhood paalisin, wala kayong choice dun at ibanan mo yung bahay nyo. Mas maganda na iniwanan mo na may sprinkler ka dyan sa taas dahil hindi mo alam kung may babalikan ka pa o hindi, di ba? So anyway, ganun umabot ang sitwasyon namin dahil dito sa dati kami one of the best weather in the world. Malibu, Ventura at Santa Barbara, yung tatlo yon, okay? At dahil tabing dagat kami. Ay ngayon ay hindi na, parang hindi na namin ma-claim na kami ang best weather in the world. Kasi dito sa amin, all year round, hindi malamig, hindi mainit. Pwede ka mag-jacket, pwede ka naka-t-shirt. Pwede ka katamtaman lang para ka naka-aircon lang. So kaya ang mga tao do sa mga sa East Coast, lalo na pag natanda, nagkaka-arthritis, may yelo. So best bet talaga ay pumunta ka dito sa Southern California at napakaganda ng weather dito. So but not anymore. Grabe dito talaga, grabe yung siyempre kung may mga elderly kang kasama, katulad ng tatay ko 93 years old, siyempre ready ka lagi. Mental anguish, mental anxious talaga ang inabot namin dito last week. So anyway, balikan natin to si ang impression ko dito kay Hanel Lacuna ay kamukha siya ni Bella Flores. Guess na yun. Okay, anyway, talaga yung mukha ni Hanel Lacuna ay mukhang hindi baitin talaga. At saka yung di ba, mga tao mababait pagka nagbigay ka, hindi ka nag-expect na kapalit. Parang si Hanel Lacuna ay masyadong entitled yung niya. At saka yung mga diskarte niyang by hook or by crook, yung mga ganun ang dating niya Kaya naman pagka siya ay napunta dito sa mga lumabas siya pupunta siya dito sa mga barangay sa Maynila, kung napapansin niyo parang scripted yung kanyang pagdating, parang nakahanda yung nagkakatingin na tao, hindi siya nilalapitan, hindi siya sinasalubog, hinihintay lang siya dahil siya lalapit Hindi niyo ba napapansin? Hindi katulad ng kay Iskong Moreno na talaga na talaga sinasalubong, okay? At nagpapakuha na litrato. Kaya Hanel Lacuna, walang ganoon. Yun? Compromise pa yun. Siyempre, yung mga kanyang konsihal ay nakiusap na, ito one time lang, man to, siyempre, kailangan nang respetuhin natin dahil mayor din naman to. Parang gano'n na nangyayari kay Hanel Lacuna. Dahil, kaya naman ganito ko, mangimik, dahil nakikita natin yun, at saka, palabasa ako ng mga comment, yung mga sumusubaybay dito sa Maynila. Moreno ay he bring a lot of energy, okay, sa atin para maging masigla, maganda. Ito naman si Hanel Lacuna ay napaka-boring naman na kalaban. Dadalwa lang kwento niya yung utang ni Isko Moreno at yung pangako daw sa kanya na hindi kakandidato pagka mayor. Yun lang lagi ang kaya nakakainis talaga ito si Lacuna, napaka-boring. Napaka-boring ni Lacuna Anyway, tika. Grabe. Pasensya talagang itong bad weather dito sa amin, yung hangin talaga. Yung amoy usok, hindi talaga kaya ng hindi. Sa kaya makapunta, kailangan makalayas muna o mag long drive ako. Hindi ko maiwan kasi yung tatay ko dahil 93 years old, kaya hindi ako makalayo na pupuntahan. Kailangan makatakas ako sa masangsang na amoy. And second thought, isa pang bagay, parang naging paranoid ka na ayaw mong iwanan yung bahay mo, baka magkasunugan. Yun, napakabigat na nangyayari. Alright, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. So, I'll see you with my next vlog. Alright, God first!